Isang na magandang araw po sa ating lahat mga kaboses, mga kababayan, at welcome back po dito sa ating YouTube channel. Magandang araw po lalo na po sa ating mga OFWs na mga tagapakinig, mga kapatid po natin dyan abroad mga kaboses, mga kababayan. Ngayon pong araw, pag-uusapan po natin mga kaboses, mga kababayan, ito pong balita na ito mga kaboses, mga kababayan, na si former House Speaker Martin Romualdez Huraw, mga kaboses, mga kababayan, balak pong umalis no sa bansang Pilipinas sa pamamagitan po mga kaboses ng may final po ito na travel clearance mga kaboses, mga babayan, para daw po magpagamot no doon sa abroad at makapag-check up o follow-up check up doon po sa Singapore. Pumalag po itong si Ombudsman Boying Rimulya. Well, tingnan po natin kung ito bang pagpalag ni Ombudsman Boying Rimulya, totoo ito, mga kaboses, mga babayan. Alam naman po natin na ang bansa po natin sa Pilipinas, mga kaboses, no, ito tayo no, kapag iniimbestigahan tayo, nagkakasakit. Pero hindi na natin ma-question yan, mga kaboses, mga babayan, kung talagang totoo ba o hindi. Pero kung totoo man po, mga kaboses, mga babayan, na magpapagamot sa abroad, bakit hindi na lang dito sa Pilipinas? Bakit talaga sa abroad, mga kaboses, mga bayan? Napakarami po nating doktor no, dito sa bansang Pilipinas para po ipatingin ang atin pong mga karamdaman, mga kaboses, mga babayan. Yung mga tao nga pumipila sa mga public hospital no? Ang init-init or kahit na hindi masyadong marami yung mga facilities, mga kaboses, mga babayan, nagtitiis yung mga mahihirap Tapos itong mga elected officials natin, mga kaboses, mga babayan, easy lang no na pumunta sa abroad. Ano po? May sinisweldohan po ng taong bayan, mga kaboses, mga babayan. At yung mga umaalis pa sa ibang bansa, yung mga iniimbestigahan, mga kaboses, mga babayan, hinggil sa mga aligasyon ng korupsyon dito sa bansa natin. Pakinggan muna natin. Ito pong si Ombudsman Boying Rimulya bago po tayo dumako doon sa ating pinaka-komentaryo, mga kaboses, mga babayan. Well, we're waiting for the AMLAC, the MAMLC, to file a freeze order on Martin Romualdez. We already endorsed a complaint to them. We're waiting for the Romualdez case to start rolling, or the Romualdez cases to start rolling. So, isa rin sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya dito na pinapa-freeze, mga kaboses, mga babayan, yung pong mga assets ni Romualdez. Ano po? Naghihintay lamang po sila ng order mula po sa AMLAC, mga kaboses, mga kababayan, o sa AMLC. Ano po, kasi nga ongoing at pati rin po si former House Speaker Martin Romualdez ay iniimbestigahan po, mga kaboses, mga kababayan. O kaya siguro aalis si former House Speaker. And the first case would be about money laundering. Money laundering. Money laundering. Ayun ang iniintay namin na matagal natin iniintay na magsimula na ang paglabas ng mga kasong ito na high level talaga. So, well, Mr. Romualdez was supposed to have a checkup in Singapore, I think. Oh, ayun, they were trying Singapore. to ask us to allow him to leave. But because we have a bulletin, a lookout order with immigration about those that who are under investigation, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, ano yan magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti ng, sana naman, dito lang siya magpa-check up. Okay. Kasi naman, so, balikan natin baka daw magkaroon ng haka-haka. Ano po? Ito po yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Sana naman, dito lang siya magpa-check up. Yan, mabuti ng unfavorably to the request that he be allowed to leave. Because, ano yan magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. So, sinabi po ng Ombudsman, mga kaboses, mga babayan, na wag muna, wag umalis itong si House Speaker Martin Romualdez kasi takot po sila no, sa issue kasi lalabas po talaga yan. Sasabog po talaga yan. Bakit inalaw si former House Speaker Martin Romualdez na lumabas ongoing pa yung kaso? No? Hindi na tayo nadala, di ba, nitong ito ni Zaldico, mga kaboses, mga kababayan. Tapos ngayon naman, i-allow naman natin si former House Speaker Martin Romualdez. Parang ito yung no, kanila pong iniiwasan, mga kaboses, mga kababayan, na marami pong mga issue no nalalabas, mga kaboses. Talagang mababasa itong ombudsman
Boying Rimulya, mga kaboses, mga babayan, kung i-allow po nila si former House Speaker Martin Romualdez na umalis, mga kaboses. So, tama naman na pigilan, pero sa ating nakikita, mga kaboses, mga babayan, sa nakikita ko, parang ano ba ito? For show lang ba ito or another drama? O ano bang plano nila, mga kaboses, mga babayan? Kayo na pong bahala, mag-comment po kayo sa baba. Buti ng sabi ang sana naman dito lang siya magpa-check up. Kasi naman magagaling naman ang doktor natin dito. When was this, sir? Actually, they were burning the lines yesterday and up to this morning. But ako, I held my ground. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Kailan sana siya magbiyahe sa Singapore? Today dapat. Mm. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya. Para bumango, no? Para bumango po sila na sabihin ng tao, magaling talaga ito si Ombudsman Boying Rimulya, di ba? So, yung image nila ngayon, parang talagang ano, 'di ba? Parang hindi talaga sila or against talaga sila sa paglabas ni former House Speaker Martin Romualdez. So ganun yung nakikita ngayon ng publiko, mga kaboses, mga bayan, which is may benefit naman, no, na talagang hindi siya makaalis dito sa bansang Pilipinas, mga kaboses, mga bayan. Yun nga lang, no, parang drinowing no, para pagandahin po, mga kaboses, mga babayan, yung takbo. Kasi alam naman po natin, ang taong bayan ay nagbabantay po ngayon dito po sa ano na ito, issue na ito, mga kaboses, mga babayan. Yeah, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Baka hindi na bumalik we don't want that to happen. Baka daw hindi na bumalik, mga kaboses, mga babayan. Sinabi po ba niya kung ano sakit na? Well, siguro heart, Heart? Sakit, no? May sakit na sa sugar, heart? diabetes, heart, usually Grabe naman po. diseases of No. Yung ibang of, mga tao nga, no, dito pumipila sa mga libreng gamutan dyan sa mga public hospital, mga kaboses, yung ibang dinadialysis pa nga. Di ba, kapos sa pera, ang mahal-mahal, wala ang binigay na program ng government, pero ito mga binibigyan natin ng sahod, mga kaboses, mga bayan, lilipad abroad. our generation and our kind of work. Sir, kayo nabanggit niyo po kasi si former Senate President Escudero din before. Ano po yung development? Active pa rin ang investigation. We will be conducting a PI soon. One thing I can tell you. PI? I was in the briefing yesterday of the case build-up and Kapamel, I guess. I was in the briefing yesterday of the case build-up and it's going well. The papers are being O, di ba, iniimbestigahan nila si Chis Escudero. Tapos yung mga iba pang sa kabila, no, mga kabos, mga babayan. So dapat, para maging patas talaga sila sa mukha ng taong bayan, pinipigilan nila itong travel order ni former House Speaker Martin Romualdez, no? As if na talagang, no, hindi nila, wala silang kinikilingan, mga kaboses, mga babayan. the theories are very strong and the papers are being prepared as we speak. So the complaint will soon be on the stage of preliminary investigation. Ayun. Sir, may freeze order po ba for Senator Escudero? We will get there also. Papunta rin tayo dyan. Kasi dito kasi, nung nagkaroon ng Tamarind, 30 Tamarind transaction, we took it from there to start investigating that money Ayan. angle already. Okay. So, hinggil po doon, no, kay former House Speaker Martin Romualdez, wag muna raw pong umalis, baka di na bumalik. Mga kaboses, mga babayan. So, at least nalaman natin, at least man lang, mga kaboses, mga babayan, na talagang hindi nila pinaalis si former House Speaker Martin Romualdez. Pero marami pa ring what if, no? What if nakalipad? Kasi yung mga tao ngayon, mga kaboses, mga babayan, alam niyo po, talaga pong sensitive, no, pagdating sa usaping ito, mga kaboses. Kasi ba naman, sa dami pa naman, mga kaboses, mga babayan, ng mga taong umaalis sa bansa kapag kayo naiimbestigahan, wala na pong wala na pong
wala na pong trust minsan yung taong bayan, mga kaboses, mga bayan. At alam naman po natin dito sa bansang Pilipinas, mga kaboses, kung pag-uusapan po nila yung pera, present lahat. Pero pagdating sa investigasyon, nawawala na po lahat, mga kaboses, mga babayan. Kayo po, ano po yung pananaw po ninyo? Ito po ba ay seryoso na hakbang ni Ombudsman Boying Rimulya o ito po ay for show, mga kaboses, mga babayan, gaya po ng sinabi ng iba? No, mga kaboses, mga babayan. Comment po kayo sa baba sa ating po comment section and please like, hit the subscribe button and click the notification bell po para notified po kayo sa lahat po natin na mga uploads, mga kaboses, mga babayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaboses, mga babayan. At ako po si Kaboses Wins. Ano po? Hanggang sa next episode na naman po, mga kaboses, mga babayan. Araw-araw po tayo may upload dito sa Standpoint Analysis.